Tanghali Pilipinas. Umpisahan po natin ang ating press briefing sa government's COVID-19 response. May ilang pong mga nag-react na sinabi kong government's efforts against COVID-19 is working. Ang kanilang pong basihan sa pagsabing hindi gumagana ay ang mahigit 60,000 na mga kaso ng COVID-19 sa Pilipinas. Hindi nila nakikita po kung hindi dahil sa mabilis at matapang na desisyon ng ating Presidente Rodrigo Roa Duterte ay hindi lang po 60,000 ang mga kaso ng COVID-19 ngayon sa Pilipinas. Sa katunayan, ayon po sa UP COVID-19 Task Force estimates, mayroon na dapat tayo ngayong hanggang mahigit 3.5 milyong kaso ng COVID-19 kung hindi ipinatupad ang ECQ at MECQ. Sa isa pang pag-aaral ng Philippine Institute for Development Studies, isang think tank na binubuo ng mga karamihan ng UP academics, ang kanilang forecast po ay kung hindi po tayo nag-lockdown, meron na tayo dapat 20 million COVID cases kung hindi nga po gumalaw kaagad ang ating gobyerno. Sana naman sa mga kritiko natin, buksan ninyo ang inyong mata at isipan kung ilan daang libong buhay ang ating naisalba dahil sa aksyon ng pamahalaan. Bagaman ang mga kaso ay tumataas, ito ay dahil sa ating agresibong testing na mayroon tayo ngayon. Ngunit ang magandang balita naman po ay patuloy naman po ang pagtaas ng recoveries at pagbaba ng mga binawian ng buhay ng dahil sa virus. Nakikisimpatya po kami sa mga pamilya at mahal sa buhay ng mga namatayan at alam naman natin na no life loss is one too many. Kaya naman patuloy ang aming ginagawang impormasyon. Ang information campaign sa publiko na magsuot ng mask, maghugas ng kamay at mag-social distancing at dinadagdagan pa po natin ngayon. Kung kayo po ay asymptomatic o mayroong mild case at wala kayong sariling kwarto o wala kayong sariling banyo, magpatuloy na po kayo at manatili po sa ating mga isolation centers. Wala rin tigil po ang pagtatrabaho ng pamahalaan, kasama na ang lahat ng departamento at land agencies ng gobyerno para maipatupad ang health protocols, ma-improve ang ating testing, tracing, isolation at treatment habang unti-unti nating binubuksan ang ekonomiya. Makakaasa kayo na hindi kami magiging lax, no? Alam namin na ang tumataas na kaso ay hindi lamang dahil sa aming agresibong testing, kung hindi na rin sa pagpatuloy na hawahan ng nangyayari. Kaya naman hindi po ako magsasawa na manawagan na i-observe ang minimum health standards. Tandaan po, mask, hugas ng kamay at social distancing. Sundin po natin ang mga ito para iwas COVID-19 tayo at again, cooperate lang po tayo sa Oplan Kalinga. Hotel naman po, hotel quality pong nag-aantay sa ating mga asymptomatic at saka mga mild cases. So samantalahin nyo na po ang libreng aircon, libreng lodging, libreng wifi at meron pang graduation matapos ang 14 days of quarantine. Now, kasama rin natin po sa paglaban ng COVID-19 ang mga lokal na pamahalaan at pribadong sektor. Kaya nga, linggo-linggo po ngayon ay meron tayong panauhin mula po sa kanilang hanay. At dati-dati pa naman, talaga namang iniimbita natin regularly rin po ang pribadong sektor sa pamamagitan ng Project Art. Ngayong tanghali, maswerte po tayo at makakasama natin si Yorme, si Mayor Isko Moreno ng Maynila at si Mayor Boy ng Giginto, Bulacan para pag-usapan natin kung ano mga hakbang ginagawa ng mga LGUs laban sa COVID-19. Pero pumunta muna po tayo sa balitang IATF. Inaprobahan po ng IATF ang pagpasok sa Pilipinas ng mga foreign nationals na may long-term visas simula 1 na Agosto subject sa following conditions. Una, kailangan po may valid at existing visa sa oras ng pagpasok sa Pilipinas. Ang ibig sabihin po nito, hindi po tayo tatanggap ng new entry visa applications. Pangalawa, kailangan po ay may pre-book accredited quarantine facility ang papasok na foreign national. Pangatlo, kailangan merong pre-book COVID-19 testing provider. At panghuli, ito ay subject sa maximum capacity of inbound passengers at the port and date of entry. Tandaan po natin, prioridad po rin natin ang mga bumabalik ng mga overseas Filipinos. Ipinagbabawal ng IATF ang spectators sa lahat ng outdoor, non-contact sports at exercises sa ilalim ng General Community Quarantine or GCQ. Pinagbabawal din po ang spectators sa lahat ng indoor and outdoor non-contact sports at exercises sa ilalim ng Modified General Community Quarantine or MGCQ. Ibig sabihin, wala pa po talagang po pwedeng manood ng mga sports.
Pinahihintulutan naman po ang DTI in consultation with the DOF, DILG at DOT to gradually recategorize ang mga industriyang nasa Category 4 to Category 3 as may be deemed necessary. Ang muling pagbubukas ng operasyon o paunting-unting pagtaas ng operating capacity at patuloy na operasyon ng Category 3 industries ay subject sa pagsunod sa tamang health protocols ng Department of Trade and Industry. At panghuli, pinapayagan ng DTI na maglabas ng negative list of industries na mananatiling bawal sa ilalim ng MGCQ. Ang mga establishmento na nasa negative list ay hindi pinapayagan mag-operate sa kahit anumang klaseng community quarantine. Pararating po namin sa inyo kung nabuo na po ng DTI itong negative list na ito. Pumunta naman po tayo sa ating COVID-19 updates. Meron po tayong 43,160 active COVID-19 cases ayon sa latest report ng Department of Health. Ang mga aktibong kaso, 90.1% po ang mild, 9.1% ang asymptomatic, 0.4% ang severe at 0.4% ang critical. Meron po tayong 22,465 na recoveries. Samantalang, 1,831 naman po ang sumatotal na nai-report na binawian ng buhay ng dahil sa virus. Makikita naman po natin sa susunod na infographics ang hospital beds and mechanical ventilators or COVID-19 for COVID-19 as of July 18, 2020. Makikita po natin na ang ICU beds natin, meron tayong 1,353 total beds at meron pa po tayong 712 available. Ang utilization po ng ICU beds ay 52.6%. Sa isolation beds, meron pa po tayong 5,486 available. Kaya nga po, marami pa po tayong pwedeng tanggapin sa Oplan Kalinga dahil meron pa tayong 51.6% lamang po ang ating occupancy. No? Ang available pala is 51.6%. Sa ward beds po, meron po tayong total of 3,572 total beds at meron pa po tayong 1,582 or 44.3% na available. At sa mga ventilators, meron po tayong 2,137 total units at meron pa po tayong available na 1,617 or 75.7% na available. Higit 1 milyong individual na po ang ating naisagawa na tests, PCR tests mula 67 licensed RT-PCR laboratories at 22 licensed gene expert laboratories. Sa ibang mga bagay naman po, dumating sa bansa ang may 88 labi ng OFWs mula Saudi Arabia kahapon. Sa 88 na ito po, 57 po sa kanila ay biktima ng COVID-19 na agad pinakremate. Ang lahat po ng gastos mula repatriation, cremation ng mga labi ng COVID-19 victims, transportation ay binayaran po ng ating pamahalaan. Nakikiramay po kami sa lahat ng kanilang naiwang pamilya. Pinirmahan po ni Presidente Rodrigo Roa Duterte noong Biyernes, 17 ng Hulyo, ang Republic Act Number 11480 or an Act amending Section 3 of Republic Act Number 7797, otherwise known as an Act to lengthen the school calendar from 200 days to not more than 220 class days. Sang-ayon po sa Section 3 ng batas nito na inamendahan ng bagong batas, ang simula po ng ating pagpasok ay magsisimula ng first Monday of June but not later than the last day of August, provided that in the event of a declaration of a state of national emergency or state of calamity, the President, upon the recommendation of the Secretary of Education, may set a different date for the start of the school year in the country or parts thereof. Makikita natin sa bagong batas na ito na ang Presidente ng Pilipinas ang magsasabi kung kailan magbubukas ang klase. Ito naman po ay nakabase rin sa rekomendasyon ng Secretary of Education. Ang tanong, babaguhin pa ba ni Presidente ang pagbubukas ng klase? Well, malinaw na ang batas na ito ay nakabase sa rekomendasyon ng Secretary of Education at ang pagbubukas po sa ngayon ay sa 24 ng Agosto. Alam niyo po, sa paglaban natin sa COVID-19, importante po talaga na balansay natin ang kalusugan at ekonomiya. Matapos po kasi ng 100 days of lockdown, kinakailangan na natin talagang buksan ang ating ekonomiya.
Kaya nga po ang sinasabi natin, dapat ingatan ang buhay para po magkaroon tayo ng hanap buhay. Sa bagong pulisiya po o sa second phase ng National Action Plan ng National Task Force, binibigyan po natin ng mas malaking responsibilidad ang lahat. Kasama na rin dito po ang mga lokal na pamahalaan, ang mga pribadong sektor, at ang mga individual. Ang mga lokal na pamahalaan po ay inaasahan natin sila na po magpapatupad ng tinatawag nating localized or granular lockdowns. No? At sila rin siyempre po magpapatupad ng mga ordinansa na nagtataguyod po ng ating wearing of mask, washing of hands, and social distancing at yung implementasyon po ng pagbabawal sa pagtipong-tipon. So ngayon po, meron po tayong dalawang kasamang alkalde. Ang alkalde po ng isa sa pinakamalaking syudad ng ating bansa, ang syudad ng Maynila, at ang alkalde po ng isang maliit na bayan sa Bulacan. Pero pareho po ang kanilang ginagawa. Lumalaban po sila sa COVID-19. So welcome to our press briefing, Mayor Yorme, Mayor Isko Moreno, and Mayor Ambrosio Boy Cruz. I'd like to give the floor first to Mayor Isko. Mayor Isko, paano po natin pinatutupad ang mga bagong responsibilidad at mas mabigat na responsibilidad ng mga lokal na pamahalaan pagdating po sa T3 na tinatawag testing, tracing, and treatment? Wala. The floor is yours, Mayor. Noise cancel pero hindi gumagana. Yorme, the floor is yours. Mukhang hindi tayo naririnig ni Mayor. Mayor Boy, habang hindi natin makontak si Mayor Yorme, can you hear me? Hello? Yes. Yes. Okay. Hi. So, okay, yan na pala si Mayor Yorme. Hi, Mayor Yorme. Totoo ang sinasabi nila, magkahawig pala tayo. Anyway, ano po ang initiatives po ng siyudad ng Maynila pagdating po sa mas pinainting na treatment, tracing, at testing para sa siyudad ng Maynila? Hi. Go ahead po. Magandang araw sa inyo. Secretary, magandang araw sa inyo. Oh, magandang araw, Mayor. Welcome. Go ahead. The floor is yours. Mayor, nakikita namin ang slide ng sa Quirino Grandstand po ata ito, no? Ano po itong nasa video natin ngayon? Mayor, go ahead. Ano po yung nasa video natin Secretary, ngayon? Yes po. tawag ako ulit. Hindi tayo naririnig ni Mayor Yorme. Magkoconnect ako ulit. Sige po. Mayor Boy, are you on the line? Mag-connect ako ulit. Yes, Mayor Boy. You're the town mayor po of Giginto. Maliit na bayan po. Pero tingin nyo ba ho yung pagkaliit ng inyong bayan ay hadlang para labanan itong COVID-19? At ano po yung mga hakbang na ginawa ninyo na lalong-lalo po doon sa pangangailangan natin sa testing laban sa COVID-19? The floor is yours, Mayor. Una-una, Secretary, gusto kong ibalita yung katapos lang na inaugurasyon namin noong Friday, yung aming testing center na para po ito sa buong lalawigan ng Bulacan, hindi lang po sa bayan ng Giginto. Ang capacity po nito is 1,500 tests per day. Expandable po kami rito up to 5,000. Pero ito ho yung basic sample ng private-public partnership. Kasi po ay nakiusap kami dito sa DOS, ang gamitin namin yung kanilang dietary center. Katapos unang dietary center nila, kumausap po kami ng private sector mag-i-invest ng yun po. Pagkatapos kailangan ko ito is 60 million. Kaya ang lahat po ng mayor dito po sa buong lalawigan ng Bulacan ay nag-commit na bumili ng 30,000 tests at 2,000, kaya ho may assured sila na income na 60 million.
At dahil po rito, pinakamura po yung aming magiging testing center. Dahil pagkaraniwan po mas mahigit pa. Ang alam ko po, ang Red Cross is 3,005. Dito po sa amin is only test. Kaya po masaya po ang aming mga kababayan. Kalisabay po nito, ito po ay pinangalan namin. Doon po sa yumao naming mayor, si Mayor Johnny Villanueva. Kasi po, ito siya po nito. But this is, ako po, dahil ako po ay Pangulo ng mga punong bayan dito sa lalawigan ng Bulacan, ay yan po ang testing center. Kasama po namin si Senator Joel Villanueva na magkaroon kami ng inaugurasyon at ang aming pong mahal na gobernador, Governor Daniel Fernando. So ito po by Wednesday ay na po ito, operational na at malaki po ang maibibigay nito sa aming mga kababayan. Pangalawa po rito ay yung isolation center po namin ay maayos na po at ang capacity po nito is 25. Nakahanda po itong tumugon sa pangangailangan ng aming mga kababayan dito sa bayan ng Giginto. Hindi po kami tumitigil dito. Pati po ang programa po namin dito na mahigpit po namin pinagbabawal. At ang ating kapulisan ay umiikot po araw-araw para mamalagi na ang aming mga kababayan ay sumusunod doon sa health protocol. Yan po yung nakikita po ninyo, ito po yung aming kabubukas lamang na ito po yung aming isolation center para sa bayan ng Giginto. So ito po yung mga intervention na ginagawa po namin dito sa aming bayan, sa bayan ng Giginto. At natutuwa naman po ako at ang lahat ng aming kababayan ay full support, lalo na po ang aming business sector. Kaya po marami kaming napaglilingkuran at marami kaming programa na naisasagawa para hindi lamang po sa bayan ng Giginto, kundi sa buong lalawigan ng Bulacan. Maraming salamat, Mayor. Ito po ay isang perfect example ng bayanihan po dahil nagkapit-bisig ang pribadong sektor at ang iba't ibang local government units sa Bulacan, no, para magtayo ng kanilang PCR laboratory, no, na naniningil lamang ng 2,000 pesos per head. Mula po sa maliit na bayan ng Giginto, puntahan naman po natin ang isa sa pinakamalaking syudad ng Pilipinas, ang syudad ng Maynila. Mayor Yorme, good morning. Kanina po hindi tayo nagkakarinigan. Okay na po tayo ngayon. Hi, Secretary. Magandang araw sa inyo at sa mga kasamahan nating media dyan sa inyong regular update at sa ating mga manonood. Magandang araw. Yes, so... At kay Mayor Boy Cruz, ng Giginto, Bulacan. Mayor, ngayong magbubukas tayo ng ekonomiya, paano po natin iingatan ang buhay para magkaroon ng hanap buhay ang mga taga Maynila? Paano po natin pinapainting ang ating testing, tracing at treatment sa syudad ng Maynila? Well, ang Maynila po ay isa sa sentro ng komersyo at isa po talaga ang challenge namin ay yung bagsakan ng mga produkto ay nasa Maynila. Domestic and international, nanggagaling yung ibang goods sa ibang mundo, sa Maynila po bumabagsak. Kaya napakalaking hamon po talaga sa amin sa Maynila. At the same time, we really wanted to cooperate and trying to be a good neighbors to our neighboring cities in Metro. Recently, as you all know, about 2 months ago, we've been building a lot of quarantine facility in the city of Manila. We have about 12 quarantine facility and with 545 bed capacity na quarantine facility. And meron kaming dalawang kakaibang quarantine facility. Meron kaming mga buntis, quarantine facility sa buntis na may infection. Meron din kaming quarantine facility sa mga nagda-dialysis na na-infection din ng COVID-19. Tapos meron naman kaming 171 bed capacity, COVID-19 bed capacity in our hospital. Now, in line with the testing, the city of Manila conducted 17,000 tests already, 17,400 tests already with yung gold standard na pinatutupad ng DOH, no, yung swabbing.
And we are very grateful to the President and to the DOH because out of 22 gene expert in the country, ang Maynila ay isa sa benepisyaryo ng PCR lab. That's why we got it for free, we give it for free also. No? Kami na lang sa Maynila ang nag-shoulder noong tinatawag na miscellaneous. Now, on the other hand, we continue to utilize yung mga naunang RTK o yung rapid testing kit, yung nakikita natin na maliit na kit na ganyan. No, meron tayong 170,000 na na-test na sa lungsod ng Maynila. And recently, Secretary, ang lungsod ng Maynila ay bumili ng bagong makina. Ito yung tinatawag na I-1000SR ng Abot. No? Alam naman natin na ang Abot ay kilala sa buong mundo na gumagawa ng mga makinang pang-ospital. No? At itong makinang ito ay nagagamit ngayon pang-test sa IgG for now with 99.6 specificity and 100% sensitivity. So virtually, Secretary, nawawala at nabubura na yung false positive and false negative. And naturally, as we progress, it's going to be an IgM machine and in a week or two, may awa ang Diyos, darating na yung antigen from Germany. It can be now used as PCR. Virtually talaga pareho na siya ng PCR. Now, having said that, nakita namin na why not share it to others? No? Because this is a universal problem and we cannot just take care of ourselves and leave our neighbors behind. So sabi ko, hanggat meron tayong kakayanan, although hikaos kami, pero hanggat meron tayong pwedeng i-share natin with our neighbors. That's why we came up with an idea o yung drive-thru testing, no, sa Loton. That was last Wednesday. At nakita namin na talagang maraming mamamayan natin who wanted to have that kind of peace of mind. So nagkaroon ng overwhelming demand and it created another problem. Nagkaroon ng traffic sa Loton. So I made a commitment to the public that in 48 hours after that Thursday, we will build another site. And thankfully, thank you sa national government again, through Director Cecil Romero, nagamit namin yung Independence Road sa tapat ng Quirino Grandstand. And this can accommodate more Metro Manilans, so Manilans and non-Manilans, no? At mas marami ito, Secretary, in Loton, we can accommodate 200 per day, 8 to 5 p.m. every day, and 700 in Grandstand, Quirino Grandstand. No? At yan po ay hanggat kaya namin, hanggat may supply kami, ay ibibigay po namin ng libre para lang sa kapanatagan ng lahat ng tao. Now, may awa ang Diyos, makabili pa kami ng isang machine, tataas pa ang load capacity namin para mas marami kaming mayakap. No? Now, this morning, para naman sa ating mga walk-in, so kung may drive-thru tayo, inilunsad na natin yung walk-in, no? Adjacent to the hospital. Kasi maraming pangamba ang mga tao na alam naman natin na may COVID sa hospital at may mga pasyente tayo doon. So we made a walk-in testing, just adjacent to the hospital para hindi na sila kailangan pumasok at tabahan. So any Manileños can just walk into the testing site at within 24 hours, malalaman po nila ang resulta. Ngayon, pagdating naman sa resulta, no, 24 hours, yung mga Manilans, i-deliver namin sa bahay nila yung certificate of result signed by our Manila Health Department Director, Fox Pangan. Yung non-Manilans naman, kung magagamit nila, dahil pinag-uusapan natin ekonomiya, no, para sa pagtatrabaho nila, magamit nila yung certification na ito, makukuha naman nila sa Grandstand, no, sa Independence Road, diyan po sa may Luneta. Mayroon pong dedicated lane sa kanila,
Dadaan lang sila at pipick upin lang nila yung official result. Now, para naman sa kapanatagan ulit ng ating mga kababayan, umasa kayo na existing laws will be implemented with regard to your privacy. No, yung para hindi kabahan ang utaw na baka mamaya kasi kaya nga gusto natin mag-volunteer sila eh. If they feel something that medyo yung symptoms ay nararamdaman nila or they were exposed or sa trabaho o wala lang, peace of mind lang. So we wanted to encourage everybody as much as possible to be tested. Now, in tracing activities naman, ang Maynila ay may 63 groups, no, na tracing groups, surveillance group. Now, ngayon, in-innovate namin yung tracing approach in line with, humingi kami ng tulong kay General Miranda, no, na turuan yung aming mga dagdagan ng kaalaman ng aming mga medical professional or BHW on how to properly trace further, no? Based sa kanilang karanasan sa pag-iimbestiga ng isang sitwasyon para mas mapabuti namin yung aming tracing ability. So, kung quarantine, meron tayo, COVID facility, meron tayo, PCR lab, meron tayo, mass testing, meron tayong virtually the same PCR lab testing, meron tayo, and tracing meron tayo. So we're just trying to do our best. This is a very challenging city with about 2.4 million nighttime population from 1.8. Kasi nalaman namin yan, Secretary, dati kasi we have a 2005 PSA data, no, about 1.8 million ang mga taga Maynila. But during the delivery of ayudas, no, at the time, we came up with 680,000 families. Now, if we are going to multiply it based on PSA data, about 4 to 5 every members of the family, lalanding kami sa 2.4. And we're about 3 million daytime. Kasi naman, dito talaga pupunta ang mga tao, dadaan, magtatrabaho, maghanap buhay. So we're trying to cope up with the challenges. But with that exposure, as of now, we have about accumulative, no, Sir Secretary, we have about 3,865 accumulative positive po yan since day one. Ngayon po, ang active cases natin as of July 19, 1,409. And we have 2,262 na nakarecover na. Kasi Mr. Secretary, kung maalala po ninyo, on the opening of these challenges, ang Maynila po nagtatagpo ng sarili niyang MIDCC, yung Manila Infectious Disease Control Center sa Santa Ana Hospital, wherein we converted our rooms, no, into a COVID center immediately on about first week of March para ma-accommodate na. Started with 4-bed capacity, 3 days thereafter it became 14, it became 33, now it's 60-bed capacity. At so far, nalulungkot po tayo at nakikiramay sa mga naulila. Meron na po tayong 194 na mga kababayan natin tagalungsod na sumakabilang buhay. No? Bagamat natutuwa po tayo na mataas po ang ating recovery rate, but as we all know, this is a dreadful virus, disease na talagang maaaring kumitil ng buhay ng ating mga kababayan, kaya kailangan talagang mag-ingat. So, ngayon naman, ang update natin sa ating drive-thru, no? Meron tayo as of Saturday, Mr. Secretary, na 1,576 na na-test. 528 non-Manilans and we have 1,048 na Manilans. At buti naman na naagapan natin, maimpormahan yung 174 out of 1,576 na nagpositibo. Ano na po ito? Halo-halo na po ito, Secretary. Metro Manila and neighboring provinces na nagpunta rito, and some of these are Manilans also. At ang maganda rito, Mr. Secretary, this is an IgG. So ibig sabihin,
Pag sila po ay nagpositibo, wag po sila masyadong kakabahan. Kailangan nilang kumonsulta kagad sa mga medical professionals. In our case, they can go to our Facebook page ng aming mga ospital, particularly Ospital ng Maynila. Bakit po mahalaga magkonsulta kayo sa inyong family doctor? Pag kayo po ay nag-IgG, ibig sabihin meron na po kayong antibodies. Ang aalamin na lang natin sa ating mga doktor na nag-test is gaano karami ang antibodies mo sa katawan. Kasi ibig sabihin, nagka-virus ka na at maring gumaling ka na. At hindi ka na nakakahawa. That's possible. Dahil mataas ang antibodies mo or mababa ang antibodies mo, you really need to take care of yourself. But either way, whether you're mababa ang antibodies mo, mataas ang antibodies mo, or hindi ka pa na-infect, still, I would continue to follow yung panawagan ng DOH. You always practice physical distancing, wash your hands, and wear mask at all time. Laging araw-araw ng pamumuhay natin. Now, these are simple protocols that is applicable and then can be done by anybody. Maraming salamat, Mayor. Mamaya po, Yorme at saka Mayor Cruz, ang tanong ko sa inyo, paano nyo po ipatutupad ang Oplan Kalinga? Pero mamaya nyo na po sagutin yan dahil napakadaming tanong po galing sa Malacañang Press Corps. Unang munang tanong kay Joyce Balancio po ng DZBB. Sir, DZMM po. Good afternoon po. DZMM pala. Apo, on Ano ba naman RA yan? Oo, mali. Sorry. Sorry, Joyce. Okay na po, Secretary. Go ahead, please. Okay na po. Sir, on RA 11480 po, dun sa opening statement yung kanina, are you saying, sir, na hindi option para kay Pangulong Duterte na gamitin niya itong authority niya under the new law to order the adjustment of opening of classes? And also on the other side, sir, yung pagpirma mismo ni Pangulong Duterte dito sa batas na to, does this mean he believes we probably need more time at baka hindi pa handa ang DepEd sa ating opening of classes sa August 24? Well, sagutin ko muna yung pangalawang tanong. Siguro, nagbibigay lang ito ng flexibility, no? Kung kailan talaga mabubuksan ng klase. Pero sa ngayon po, sang-ayon naman sa batas, upon recommendation of the Secretary of Education, no, ang President po magdedeklara kung i-move ang opening of classes. So, ang sabi ko lang naman po kanina, ang decision po ngayon ay August 24. Unless magkakaroon po ng bagong rekomendasyon ng ating kalihim ng Secretary of Education, baka hindi po mabago yung school opening. Pero this certainly gives flexibility to both to the executive department kung sa tingin nila mas kinakailangan pa ng mas mahabang panahon bago tayo bumalik sa eskwelahan. Okay, panoted. Secretary, mauugong na naman po ngayon yung usapin on charter change. I believe yung League of Municipalities of the Philippines launched a signature campaign pushing for charter change. At sabi nga po ni Bayan Pune Representative Carlos Zarate, he accused the President as the one behind this push dahil daw po itong charter change could include extended term limits. First, sir, what is your reaction to the accusation? Nawala ka, no? Second, do you believe it should be a priority, sir? And Yes. sir, do you believe it should be a priority right now given now we have a lot to address in this pandemic? Alam niyo po, linggo-linggo nakikipag-usap naman po ang Pangulo sa ating taong bayan at hindi po lumulutang ang charter change bilang isang prioridad. Although, I'm personally sympathetic po to the League kasi yan po yung desisyon ng Mandanas versus sa Executive Secretary kung saan isa tayo dun sa mga abogadong tumulong. No? Pero tingin ko maintindihan naman ng mga mayor na bagamat tama yung kanilang advocacy na palawakin ang ira ng mga lokal na pamahalaan para mas mabilis din makabigay ng serbisyo sa kanilang mga kababayan. Ang totoo po ay nakatutok po ngayon ng Presidente ang buong national government sa pamamagitan ng IATF dito po sa problema ng COVID-19. So hindi po prioridad ang charter change. Apo. Secretary, do you confirm itinalaga daw po ni Pangulong Duterte as commissioners ng Energy Regulatory Commission, si ERC spokesperson, Attorney Rexy Baldodigal at si Mark Romeo Lizada Fuentes? May idea po tayo ng ganito, sir? Well, nagsimula po tayo at 12 p.m. As of 12 p.m., hindi ko pa po nakikita yung appointment papers. Sa amin naman po unang-unang rinirelease yan. So as soon as we get any paper from the Office of the Executive Secretary, we publish it as soon as possible. For now po, wala pa ako nakikita ang appointment papers. Okay? Thank you, Joyce. We go to Yusek Roque, please. Thank you po.
Afternoon, Secretary Roque. From Abel de Leon, the Manila Bulletin, is online cockfighting allowed? We heard businessman Atong Ang is reportedly doing it without an audience. Other Tupada owners are asking if they can also do online cockfighting, and who do they approach about this? Well, kinakailangan ipagbigay alam po yan sa IATF. Ang naalala ko po sa IATF, diniscuss na po ang sabong hindi pa po pinapayagan. Ang naging position po ng DILG, kung di ako nagkakamali at base rin po sa minutes, ay sabi nila kung walang audience at MGCQ, baka po pwede. Pero kinakailangan po muna pong aproban yan ng IATF. So yung mga proponents po ng walang audience na sabong na online, sumulat po kayo sa IATF. Question from Jenaling Kabiling ng Manila Bulletin. Does the palace support the warrantless arrest of quarantine violators currently enforced by the Quezon City government? Is this a legal move, and can this be emulated by other LGUs? Meron po kasing ordinansa na pinatutupad ang mga lokal na pamahalaan, no? At nasa rules of court naman po na kapag ang law enforcer ay merong personal knowledge, nakikita niya yung paglabag sa ordinansa, may kapangyarihan naman po sila mag-resort to warrantless arrests. Yung third question po ni Jenaling Kabiling ay naitanong na po ni Joyce Balancio about pursuing constitutional reforms about IRA. Secretary. Thank you. Yusek, punta tayo kay Trish Tirada of CNN, please. Hi, good afternoon, Secretary. Sir, follow-up lang dun kay Joyce na question. Although it was somehow answered already, Vice President Robredo issued a statement or reacted over the weekend. Yun nga po na sana daw mag-focus tayo ngayon sa pandemic rather than cha-cha. This was her reaction over the fresh calls of LGU officials for constitutional amendment despite the prevailing crisis. Sir, tama naman po yung pag-intindi namin. Do you share the same thoughts with the Vice President? That has been the position of the President sa kanyang ulat sa bayan at sa kanyang talumpati sa ating bayan. Palagi pong COVID-19 ang kanyang binibigyan ng prioridad. Secretary, doon naman po sa updated IATF guidelines, what prompted the IATF to open our doors again to foreign nationals? Although I understand these are the ones who already have existing visas. And there was already a report saying that we're expecting about 15,000 foreigners to arrive. Are we ready for this, sir? Hindi po lahat ng visa holders, no? Ito po ay long-term visa holders. Sino ba ito? Yung mga permanent residents po ng Pilipinas. Yung meron po tayong mga tinatawag na Special Investors Visa, meron po tayong tinatawag na Retirees Visa, at meron po tayong tinatawag na Long-Term Work Visa, no, na binibigay sa mga dayuhan. Ito po yung naninirahan sa Pilipinas, no. So, ang rationale po diyan siyempre aalaw na nating umuwi yung mga dayuhan na naninirahan na sa Pilipinas at kinukonsiderang pamamahay na nila ang Pilipinas. Pangalawa po, lahat naman po ng mga dayuhan, lahat din ng mga Pilipino, lahat po sila ay subject sa protocol, sa quarantine protocol. Kinakailangan mag-quarantine muna po habang hindi lumalabas yung resulta ng PCR test. At pangatlo, prioridad nga po ang mga Pilipinong umuwi. So, linilimita rin po natin yung mga numero ng pumapasok kada araw. Secretary, last question naman po dun po sa napaulat na namatay po ang inmate na si JB Sebastian. Is the palace interested in launching a probe to rule out, sir, yung issue, or parang takot ng mga tao that there was a foul play? Well, nagsimula na po ng investigasyon ng Secretary of Justice. Pinauubayan na po ng palasyo kay Secretary Maynard Guevara ang investigasyon na ito. Thank you, Trish. Back to Yusek Roque, please. From Chris Jose of Remate Online, para daw po ito kay Mayor Isko Moreno. Patuloy daw po na tinatangkilik ng marami yung drive-thru COVID-19 testing clinic sa Manila City Hall. Pero may mga Manileño na walang masakyan at gusto pong sumailalim sa free rapid test. Ano daw po ang maaari nilang gawin, Mayor? Hi. Thank you for asking. No, this morning, 8 a.m., we already launched our walk-in. While it is true that we accept walk-in in our hospital, we came up with an idea further on
mailayo namin sila sa exposure. Although it's not a guarantee na hindi sila ma-expose, but instead of doing it inside the hospital, we created like a drive-through concept within the hospital, adjacent to the hospital. Kanina po sa ospital ng Sampaloc, na-launch. I think magkakaroon na rin sa iba naming ospital in a matter of few days. These are 4-hour walk-ins. Kasi yung binigay natin sa drive-thru is 700 and 200, and we still have a few hundreds for everybody here in Manila within the community. And those people who are inside our facilities already because they are tested positive. So from time to time, magagamit din natin yung makina natin to continue to test them inside the hospital. So both those patients and those who are doesn't have that kind of confidence na baka meron na sila, so they can just walk in hospital ng Sampaloc, and magkakaroon din ang GAT at magkakaroon din po ang Justice Jose Abad Santos, magkakaroon din po ang Ospital ng Maynila at ang Ospital ng Tondo. So most likely as we progress, pag nakita na natin yung time in motion, katulad na nangyari sa Loton, after 2 days, nagkaroon tayo ng data, and then we develop it, we made it bigger and better and convenient for everyone. So we're gonna do that. We're gonna continue developing our capacity, and even may awan Diyos, yung load capacity natin lumakas pa. Opo, Mayor, ang second question niya, ano daw po ang reaction nyo na may mga senador ang payag na ibalik sa ECQ ang Metro Manila Manila para raw po mapababa ang kaso ng COVID-19? Well, we always follow the decision of IATF. No? Kung kami, ang Metro Manila mayors are regularly nagbi-meeting. In fact, as we speak, there is an ongoing meeting, no, with all other LGUs in the country, with Secretary Anyo and other secretaries and Secretary Duque of DOH. So regularly, we send data, concerns and issues, and actions being taken by Metro Manila mayors. So pinahayaan namin kung ano ang tingin ng IATF as a whole, kung saan may lalagay ang Metro Manila, because we really have to attack this universally. We cannot just alam mo yung we really wanted to have a united action in fighting COVID-19, because ang aming mga boundaries ay split away, like, you know, in Metro Manila. So, kung ang tingin ng IATF, mailagay kami sa ECQ o MECQ, well, we will agree with that. Kung sa tingin naman nila, mukha namang tolerable pa itong numerong, yung paglago ng numero, at sa tingin naman nila, based on data submitted to them with regard to our capacity as every local government unit in Metro Manila, doon sa aming mga medical facility, then tingin ko sila ang talaga nakakakita ng buong picture ng Metro Manila. Now, in the case of Manila, so far, yes, meron kaming COVID-19, delikado po sa Maynila, mag-iingat po kayo. But dahil sa maliit naming kaparaanan sa paghahanda, like quarantine facilities, as you all know, we've been building a lot of quarantine facilities, even at the time na mababa pa yung aming exposure. Ngayon, dumami, at least kahit pa paano hindi pa rin na ma-maximize yung aming quarantine facilities. Now, pero pagdating sa ospital, meron na kaming halos nasa level of yung mapuno ang lahat ng ospital namin. So kaya kung bakit mas nagbi-build up pa kami ng maraming ways, no, to really contain the numbers and improve our numbers, at saka yung mapababa yung exposure sa community. Opo. Salamat, Mayor. Yung pangatlong tanong po niya ay nasagot niyo na po kanina sa pamamagitan ng inyong presentation. Secretary Roque? Bago ko tawagin si Melo, Mayor Cruz, dyan po sa Giginto, paano nyo po ipapatupad ang Oplan Kalinga
Dahil ang mga kalaban po, ang mga kritiko ng presidente, sinasabi, balik daw ang martial law at itutukahang daw at ang mga merong mild at asymptomatic. Kayo po, paano nyo po ipapatupad yung pagdadala ng mga mild and asymptomatic na walang isolation facilities sa kanilang mga bahay, sa inyong mga isolation centers? Nakahanda po ang aming bayan. Unang-una po, meron na po kaming quarantine facilities. Ang capacity po nito is actually 40. Dalawa po yung lugar namin, isang 25 at saka isang 15. So kasalukuyan in coordination sa aming mga health workers, ito mga BSW namin at kapitan, kasama po yan na umiikot at closely minomonitor po namin. Kung sakali na magkaroon po ng positive, nakahanda po ang bayan ng Giginto para tugunan ang pangangailangan ng aming sakali po itong mga positive po na ito. Sino pong susundo sa kanila? Ang susundo po ang barangay po at kasama po ang aming mga health worker. Actually close monitoring po kami rito eh. Actually ang monitoring po namin kahit na po wala po yung order nito, halos by purok po. Lahat po ng purok, may naka-assign po na barangay health worker. Kasama po rito yung aming tanod, kasama po yung aming kapitan. So, close monitoring po lahat ng aming mga kapitan dito. Kaya ho mabilis, pati ang contact tracing po namin. Within 30 minutes, meron po kaming contact tracing na nagagawa at namomonitor po lahat ito. Salamat po sa paglilinaw. Next question, si Melo Acuña, Asia Daily Pacific. Magandang hapon. Magandang hapon, Secretary. Yes, Umabot na po sa 634 na Pilipino ang namatay dahil sa COVID-19 sa iba't ibang bansa. Naiuwi na ang 88 kahapon. Magkakaroon po ba ng pagbabago sa alituntunin ng ating pamahalaan tungkol sa paglabas ng ating mga kababayan patungo sa iba't ibang bansa upang maghanap buhay? Well, in fact, pinapayagan po natin ang mga Pilipinong lumabas para sa hanap buhay. Pati nga po yung mga non-essential, pinayagan na natin. Pero may mga requirements mo. No? Kasama dyan yung insurance, health insurance, at saka yung undertaking na alam niyang dangers na hinaharap niya kung pupunta siya sa lugar na mas marami pang COVID cases. No? So, hindi naman po natin binabawalan ang mga nais magtrabaho sa ibang bayan. Ang samantalang sakop po ng pagbabawal ay yung mga health workers lang po. Okay. Isang bagay pa po, mayroon po bang standard operating procedures ang pamahalaan para sa mga piitan? Saklaw ng BJMP, ng provincial governments at ng Bureau of Correction? Well, meron po tinayong mga isolation facilities, no? Hindi lang po sa mga lokal na kulungan, kundi sa Muntinlupa, no? At binigyan pa nga ito ng tulong ng ilang mga dayuhan, no? At saka ng mga organisasyon gaya po ng ICRC. So, meron po tayong protocol, no, na nakahanda dyan, at kaya nga po pinaiimbestigahan ni Secretary Guevara yung nangyari dito sa mga high profile na mga detainees, no? Na dapat sana ay magtestigo dun sa kaso ni Senadora Laila de Lima. Okay? Opo, may pahabol po ako isa. Okay. Nabanggit po ni Undersecretary Dino na mas makabubuti raw na ibunyag na kung sino yung mga may COVID-19. Magkaroon ng shame campaign. Baka po malabag naman yung tungkol sa privacy law natin. Well, tama po kayo. Malalabag po tayo sa privacy law, no, na isang batas. No? Pero sangayon naman po kay Yusek Malaya, hindi po yan ang pulisiya ng DILG. Re-respetuhin pa rin natin ang privacy ng mga magkakasakit. Bagamat kinakailangan i-report sa DOH yung mga nagkakasakit. Pero hindi naman po para isa publiko ang kanilang mga pangalan. Okay? Balik po tayo. Thank you, Melo. Balik tayo kay Yusek Roque. Secretary, from Francis Wakefield of Daily Tribune, reaksyon sa pagkamatay ng ilang convicts sa Bilibid, hindi daw po ba nabahala ang palasyo at kung paiimbestigahan daw po ito ng palasyo? Iniimbestigahan na po ni Secretary Maynard Guevara. Next question, please. A number of senators back return of ECQ in Metro Manila para mapababa ang COVID cases. Ano kung ikukonsidera daw po ito ng IATF at ng PALAS? Nung huling pagpupulong po ng ilang miyembro ng IATF kay Presidente, ang naging rekomendasyon po ng UP ay MECQ, hindi naman po ECQ. Pero tinitingnan po natin kung ano mangyari sa
susunod na 2 linggo, at ang dahilan kung bakit naman iniimbita natin ang mga mayor ng Metro Manila ngayon dito sa ating press briefing para ipakita yung mga hakbang na ginagawa nila, kasama na po yung localized lockdowns, yung pagsisimula ng mga isolation facilities at yung testing na pinapainting ng mga lokal na pamahalaan. Reaction daw po sa sinabi ni Vice President Leni Robredo na instead of reconsidering charter reforms, the government should prioritize more urgent issues associated with the pandemic. Nasagot ko na po yan. Hindi po talaga prioridad ngayon yan. Thank you, Yusek. Punta tayo kay Maricel Halili, please. Hi sir, magandang hapon po. Sir, meron na po ba tayong desisyon kung ano po yung plano para sa State of the Nation address ng Pangulong Duterte on the 27th? Will the President personally go to Congress for the SONA, or will he do it in Malago for a virtual address? At saka, ano na po yung ginagawang preparation ngayon ni Presidente? Ginagawa pa rin po ba yung usual rehearsal with the Cabinet Secretaries? I can confirm for the first time that the President will be physically present in Batasan, no? Pagdating po ng SONA sa 27 ng buwan na ito. At nakaschedule po ang rehearsal at patuloy po ang preparasyon. Sir, how will you choose, or kung sino lamang po yung allowed na pumasok doon sa Congress, ganun pa rin po ba, limited sa 50 yung papayagan na makapasok? And ano po yung advice ng Malacañang doon sa usual protest na ginagawa tuwing SONA? I can confirm po na sa panig ng mga mambabata, 50 lang po ang sumatotal. Hindi ko po alam kung makakasama ang ilang mga miyembro ng gabinete, no? Sana po ilan sa amin ay makasama, no? Ang advice sa mga protesters, well, sila rin naman po yung pumupula sa gobyerno. Sila yung nagsasabi na hindi daw ginamagawa ng sapat na pamamaraan para mapabagal ang pagkalat ng sakit. Pero tingin ko malinaw, sa kasing linaw ng sinag ng araw, na ang pagtitipon-tipon po ay magre-resulta sa mas mabilis na pagkalat ng sakit na ito. Pwede naman po magprotesta rin online. So sana po magsimpleng halimbawa sa lahat. Iwasan po muna natin ang pagtipon-tipon. Mababaliwala po yung araw-araw nating sinasabi na social distancing. Kung makikita naman na doon mismo sa SONA at nakatutok ang lahat ng media doon sa SONA, madami nagtitipon-tipon. Para po sa ating mga sarili, para sa ating mga anak, online protest po kung po pwede. Sir, panghuli na lamang po, follow-up lang po dun sa question kanina ni Sir Melo about sa shame campaign na proposal ni Yusek Dino. I think his suggestion should be focused daw on the pasaway dun sa mga sumusuway doon sa quarantine protocols na dapat daw, yun yung makabilang doon sa shame campaign. Are you in favor of this, sir? Well, iniiwanan po natin yan sa mga lokal na pamahalaan dahil lang ninanais natin na magkaroon ng isang common ordinance, no? Lalong-lalo na dito sa Metro Manila, dahil meron tayong 2 linggo para gawin ang lahat na mapababa po ang pagkalat ng kaso. Thank you, sir. Maraming salamat. Kay Yusek Roque tayo muli. Secretary, from Rose Novenario of Hataw, ang tanong po niya ay para kay Mayor Isko Moreno. Mayor, ang tanong po ni Rose Novenario, ano daw po ang polisiya ng LGU ngayong pandemic tungkol sa traffic na naidudulot ng mga sasakyang naka-double park sa maliliit na daan sa iba't ibang lugar ng Maynila? Mayor? Mayor Isko, narinig niyo po ako? Can you hear me, Mayor? Ang gagawin para sa mga naka-double park sa siyudad ng Maynila? Opo, araw-araw po nagka-clamping tayo, araw-araw nagki-clearing tayo. Whatever initiative that we started since July 1, 2019 is being implemented even in ECQ, MECQ, GCQ, and we will continue to implement hanggang sa ang ating mga kababayan ay masanay na sa tamang gawain. We're trying to cure yung mga nakaugalian na, no? Pero tingin ko, with consistency and persistency, one way or another, ang ating mga kababayan ay matututo rin na gumamit ng tamang pagpaparada. While it is true that we allow
tolerate some areas for parking within the street because it is tolerable in terms of pag-aaral at saka tulong sa mga negosyante. But there are streets in Manila that are non-negotiable, and we will continue to clear those areas no matter what is the category of the City of Manila with regard to this pandemic. Opo, Mayor, ang second question po ni Rose Venario, ano daw po ang secret ng efficient governance sa Maynila na pwede mong ibahagi sa national government? Ano po yun? Ano daw po yung secret ng efficient governance sa Maynila na pwede mong ibahagi sa national government? Wala po. We're just trying to do our job. I don't know. This is a normal thing for any local government unit na every mayors or governor or local chief executive must be efficient and mainam, masinop. Ano lang po, trabaho lang. Hindi ko hindi ko po masagot kung maganda ba ang epekto na agad ng mga aming ginagawa. I am happy and grateful to you if you appreciate it. But what we're trying to do is a normal thing in running a local government unit. In fact, napabuti nga kami kahit na nagkaroon ng pandemya, hindi kami masyadong naapektuhan. Pero alam ko maapektuhan din kami on the third quarter and fourth quarter, no? But for now, nakasurvive kami and we continue to survive economically speaking, but our businessmen are affected gravely, no? So that's why we are always in favor of yung pagluluwag, pero may konting disiplina at merong konting paghigpit at mas malawak na approach or bigger approach in fighting COVID-19. Now, I don't know. I'm just hindi ko po masagot siya ng diretso kasi we're just starting to, this is just 1 year of introducing new things, but these new things is the normal thing, no? Yung kung ano yung tamang pagpapatakbo at masinop na pamamaraan at episyente. Someday, pagka nagkaroon kami ng magandang resulta, we'll be happy to share it to you. But for now, we're really trying to just to excel from our field of undertaking. I'm grateful to our fellow workers in the city. Our vice mayor, my vice mayor is very cooperative. You know, I cannot do and approach this COVID-19 without my vice mayor, who is also a doctor, Vice Mayor Hani Lacuna, the members of the council, and the department heads. I think, if I may share, no, ito na lang siguro masishare ko. Siguro yung kooperasyon ng mga empleyado ng City Hall. Okay. Yan, tingin ko dahil siguro nabuhay ang loob nila ulit, tumaas ang dignidad sa paglilingkod sa bayan, nagkaroon sila ng bagong mindset. And that thing at least that I can share with you, especially with our doctors nowadays. Ang tatapang ng mga batang Andres Bonifacio yung mga doctor, nurses and medical workers namin. I'm happy to have them in this facing these challenges. Thank you, Mayor. Joseph Morong of GMA. Sir, let's take off from Manila, no? Sir, yung pong sa Manila ginagawa nila is free na testing and PCR yan. Di ba natin kayang gawin sa national, sir? Sa akin ba ang tanong yun? Well, Opo, sir. Okay. Well, alam niyo po, kaya naman nagawa ni Mayor sa Manila na libre kasi dinonate po ng national government yung machine, no, sa Manila. Kaya hindi na niya pinagtubuan, kumbaga. Marami pong na-donate talagang PCR machines ang national government. Ang panawagan po namin sa mga recipients, sana po gayahin nyo ang ginawa ng syudad ng Maynila, ibigay ng libre hindi lang sa inyong mga constituents, kundi sa lahat ng mga Pilipino. LGU level. Sir, sa SONA, okay, so nag-yes na si Presidente dyan kasi I understand, dalawa pa rin yung as of last week, dalawa yung plano. Nag-prepare kayo ng virtual and then isang physical. As the President said yes to the physical SONA, and if he had said yes, ano sir yung mga key messages that the President will talk about
in the SONA? And just an elaboration on Marcel's point, are we discouraging officially? Are we telling the police to prohibit rallies during the SONA? He has confirmed that he will attend unless there are supervening events. By theme, well, I think it will be obvious that he will be talking about COVID-19, impact on the country, and steps taken, no, to deal with COVID-19, at saka kung paano tayo makakabangon sa abirya, no, at sigalot na nagresulta dahil sa COVID. Ako naman po inuulit ko lang, no, kung ano po yung nasa ordinansa ng mga Quezon City, no, at saka kung ano yung guidelines sa inisyu ng IATF, no. Sa lugar po na covered by GCQ, hanggang 10 lang po ang mass gathering, no. At ito naman po ay para sa kalusugan ng lahat. Sa kalusugan ng gusto mag-rally, sa kalusugan ng kanilang mga kapitbahay, sa kalusugan ng kanilang kaanak. So pinapaalala po natin na meron pong ordinansya at may katungkulan din po ang kapulisan na ipatupad itong mga ordinansang ito. Okay. Sir, yun lang si NBP. Alam na po ba ito ni Presidente? And sino-sino ba, sir, yung mga high-profile drug lords na namatay due to COVID? Hindi ko po kabisado kung sino sila, no. Alam ko lang yung Sebastian dahil tinext mo ko, no. Ang tanong ko pa nga sa iyo sino siya, no. Pero anyway, nabalita naman po ito sa pahayagan at ang Presidente naman po binabasa ang lahat ng pahayagan from cover to cover. Okay, so sir, hindi tayo nag-aalala na parang sabay-sabay yata sila? Well, kaya nga po nag-iimbestiga si Secretary Maynard. Sigurado po ako kung may suspetsang foul play po si Secretary Maynard, gagawin niyang full-blown investigation to. Okay? Sir, last one na lang. Sir, last, sa Cebu, sir, mukhang nag-worry na doon yung mga LSI natin. They've message sa Facebook na number 1, gusto nilang umuwi kasi wala na silang pera. And number 2, wala yata silang ayuda, sir, na natatanggap while they're staying there. Is it possible to have them tested para makaalis na at makaluwag-luwag yung Cebu? Because this is also a burden, no? I mean, kung yung pagpo-provide ng social amelioration. Kapag naman po na-finalize na yung protocol natin, bagong protocol sa LSIs, it will be applicable to all LSIs kahit nasaan sila. Okay? Thank you, Joseph. Back to you, Sec. Roque. Okay. Secretary, yung tanong ni Chris, si Chris Jose ng Remate, nasagot niyo na po about shame campaign. Yun na lang pong kay Virgil Lopez ng GMA News Online. Secretary Salvador Panelo on Sunday said the Catholic Bishops Conference, yan nawala, of the Philippines' latest pastoral letter which criticizes the new anti-terror law appears to have violated the doctrine of the separation of church and state as mandated by the Constitution, is criticism of government policy covered by the doctrine of separation of church and state. Sa tingin ko po, dahil 15 taon naman ako nagturo ng constitutional law sa UP Law, ang freedom of, ang separation po ay dalawang bagay. Yung free, yung non-establishment, ibig sabihin hindi magbibigay ng pabor ang Estado sa kahit anong pananampalataya, at saka yung free exercise, which is the freedom to believe, no? So yun lang po yung dalawang bagay na ginagarantihan ng ating saligang batas doon sa separation of church and state. Non-establishment and the freedom to believe. Yes, next question please. From Sherry Ann Torres of ABS-CBN, update daw po sa distributed second tranche ng SAP at ano po ang nakita ng palasyo na naging cause of delay sa second tranche distribution. Sabi daw po kasi ng DSWD as of July, nasa 3.2 million na po palang ang out of the targeted 18 million family beneficiaries ang nabigyan ng second tranche ng SAP. Walang update po ay meron ng 3,371,494 beneficiaries. Ang halaga pong naibigay na ay 20.1 billion out of 100 billion pesos. Mabagal po talaga. Masasabi ko po na nabagalan din ang palasyo sa proseso ng pangalawang tranche. Maraming dahilan po ang sinasabi ng DSWD, pero tinatanggap po namin ang deklarasyon ng DSWD na hindi matatapos ang July na hindi maibibigay ang kabuuan ng ayuda maliban doon sa mga walang access sa internet. Iwan na lang po natin doon.
Hanggang kailan daw po ang palugit na ibibigay ng Malacañang sa DSWD at DOLE para makumpleto ang SAP distribution sa beneficiaries nito? Ang sabi po ng DSWD hanggang katapusan lang po ng Hulyo, and the palace will hold DSWD to that. Okay. Thank you, Yusek. Pia Gutierrez, ABS-CBN. Hi, sir. Good afternoon. Sir, my questions are connected to the President's remaining years in power. So, in terms of priorities po of the Duterte administration, what will we expect from the administration in his last 2 years of office? Pwede ba ho, antayin na lang natin yung talumpati ng Presidente kasi I'm sure that's one of the things that he will talk about, his priorities for the remaining 2 years in office. Pero are we confident po na mababalik ng Duterte administration yung binabanggit na upward trajectory na naudlot ng pandemic, and how do we expect to do that, sir? Well, we had sound fundamentals po. Napakagaling po natin ekonomiya bago tayo napeste ng COVID at inaasahan po natin dahil patuloy pa rin naman ang pagtitiwala sa atin ng mga nagpapautang at patuloy pa rin ang suporta ng taong bayan na makakamit po natin yung sinasabing V-shaped recovery, yung mabilisang pagtaas muli ng ekonomiya matapos po yung biglang bagsak ng ating ekonomiya dahil po sa COVID. Pero sir, yung V-shaped recovery, this is upon the expectation that a vaccine will be discovered and mass administered soon. But what happens if ma-delay yung pagkakaroon ng mass vaccine against COVID-19, if it would not be available, say, in the next year or even longer than that? What will happen to our targets then? Salamat sa katanungan na yan. No? Alam niyo po talagang hindi natin malalaman kung kailan ang bakuna, kailan ang gamot. Kaya nga po, nagdedesisyon na tayo na pag-ingatan ng ating buhay para tayo po ay maghanap buhay. Gumawa na po tayo ng mga pamamaraan na patuloy natin itaguyod ang ating hanap buhay na pinuprotektahan din ang ating kalusugan. Ganyan na po talaga ang new normal. So lahat po ng pulisiya ng gobyerno hindi naman po nakabase sa pagkakaroon ng vaccine. Ang pulisiya po natin ngayon, pag-ingatan natin ang ating katawan, pero kinakailangan isulong na ang hanap buhay. Right, Thank sir, you, Pia. Back to you, Sec Roque, please. Secretary, from Arian Meres ng ABS-CBN Online, there is a call from journalists and media organizations for the palace to air unedited speeches of the President for transparency. What is the palace's response to this call? Ang alam ko po, inere na po ang talumpati ng Presidente. Again, wala po ako doon. So, ang nakita ko po ay nakita nyo rin. Pangalawa po, alam nyo kung meron naman pong magrereklamo siguro dahil siya na-censor, ang Presidente mismo. So, iwan na lang po natin dyan yan. Yung second question po ni Arya, natanong na po ni Joseph Morong about SONA. Tanong na lang po ni Luel Requilman of Banat, Pilipinas. Davao Media, now that the President already signed the law na pinapayagang baguhin ang petsa ng pagsisimula ng klase sa mga public school, would this mean na ikukonsider na ng Pangulo na maurong pa ang opening ng klase mula sa August 24, considering na tumataas pa din po ang kaso ng COVID sa bansa? Well, alam niyo po, blended learning naman po ang ating isusulong, no? May proposal po na magkaroon ng face-to-face doon sa mga lugar na wala na po o maliit lang ang banta ng COVID pero wala pa pong desisyon. At sang-ayon po sa batas, ang Presidente naman po ay magdedesisyon, sang-ayon din sa rekomendasyon ng ating kalihim ng Department of Education. Yung second question po niya, sa pinakahuling hearing ng Congress with DSWD about SAP issue, naungkat po yung provision ng batas na ang household lang ang bibigyan, hindi daw po kasama ang mga single parent o mga single mother or father. Which spark various reaction from beneficiary. Tama po ba ang pagkakaintindi ng DSWD na dahil sa household na term na nasa bayanihan law, hindi nga dapat kasama ang mga single parent? Ang alam ko po, literal definition ang household. No? Sa tinatawag po naming statutory construction, kapag meron pong ginamit ng salita, ang bibigyan niyo po dyan literal meaning, no? Or dictionary meaning. So we will apply the dictionary meaning of a household, iisang bahay po. From Julie Aurelio,
Can we get the policy's comment on the call of Representatives Marcoleta, Remulla, and Defensor for more sanctions versus ABS-CBN, such as a 1.97 trillion fine and the seizure of its 44,000 square meter headquarters on Mother Ignacia? Does the pala support such moves? Wala po tayong komento dyan. Yan po ay individual na opinion ng ating mga mambabatas, our policymakers. We respect their views but we take no stand. Ang tanong naman po ni Vance Fernandez, para daw po kay Mayor Isko, update daw po sa mga barangay chairman na kakasuhan. Ilan daw po ang bilang sa ngayon? Ngayon po, meron tayong bagong kinasuhan na chairman. Nahuli po sila nagsasabong, at nakakuha tayo ng mga testigo na talagang naglaro sila ng sabong during the GCQ sa isang maliit na iskinita sa Tondo. At yung isa naman ho, kanina may nakita akong video na nagiinuman sa labas ng kalye, araw na araw, mga barangay officials. So tuloy-tuloy po yung ating pagkakastigo sa mga irresponsableng barangay official. While at the same time, pinupuri naman natin yung iba. But rest assured na ang mga pabayang barangay official, kakastiguhin natin, lalo na yung mga hindi nagpapatupad noong GCQ policy. Because under that policy, basic yung dalawa, yung mga bata, dapat hindi lumalabas, yung 20 anyos pababa, at yung ating mga senior citizen. Now, noong isang araw, marami tayong mga magulang na pinailan na ng kaso sa pagiging irresponsable sa kanilang mga anak, at meron na rin tayong pinagpapaliwanag ng mga barangay official na nagpapabaya. Now, nung nakaraang ECQ ay napailan na po sila ng mga kaso. Ito pong bago ngayon sa GCQ ay minamanan natin yung 896 barangay, and binigyan na natin ng direktiba si General Miranda, ang aming chief ng Manila Police District, at lahat ng station commander to go around and utilize our mobile patrol, yung bago naming mobile patrol, na magtaboy, mag-abiso, maggabay sa bawat komunidad. At we will not hesitate. With all honesty, records will show marami na napailan ng kaso, and we will continue doing that kapag sila po ay nagpabaya. For We're Secretary... out of time, pero siguro po bilang last question kay Mayor Boy Cruz. Mayor, sa iyong pananaw bilang Mayor ng Giginto, sapat ba ho ang hakbang na ginagawa ng ating gobyerno para labanan itong COVID-19? Napakaganda po ng mga suporta na binigay ng pamahalaang nasyonal, at kagaya po nung 1 month na budget po namin, nagastos naman po ito ng maayos at napakinabangan ng aming mga kababayan. Ito ay kabilang doon sa paglulusad namin ng programa dito sa bayan ng Ginto. Tawag po namin dito matino at mahusay na pamamahala. Dahil po rito ay nakita ang ibayong pagunlad. Sa kasalukuyan po, ang aming nilulusad ay ang pamahalaang may malasakit at disiplina. Sapagkat kailangan po magmalasakit ang ating mga kababayan para po hindi lumaganap masyado itong COVID-19, at nandun na rin ang disiplina sa pagpatupad po ng mga health protocol. So, napaka-naganda ng intervensyon ng pamahalaan ng national, kahit to ang aming sa provincial, at ang even ho ang pamahalaan bayan ng Giginto ay halos ay nakatugon po kami. Yun ang aming pinamigay na tulong ay halos naka-6 na beses po kami na pamimigay dito. At na-appreciate naman ito ng ating kababayan. Well, with that, malasakit and disiplina, nagpapasalamat po kami kay Mayor Ambrosio Boy Cruz, kay Mayor Isko Moreno, at sa mga miyembro ng Malacañang Press Corps, kasama na po si Yusek Roque. Sa ngalan po ng ating Presidente, Rodrigo Roa Duterte, ito po ang inyong Spox Harry Roque nagsasabi, Pilipinas, ingat po tayo, let's keep safe. Magandang hapon po sa inyong lahat.